Word. Let's go straight to the Word of God. Amen. Kakaiba ang mensahe ngayon kasi sa panalangin ko mga kapatid, sabi ko, Lord, ano bang may mensahe na makakatulong sa bawat isa sa atin, lalo na sa kapanahonan ngayon. So itong kasagutan mga kapatid, Psalms chapter 42 verse 5. Shall we all read together mga kapatid? At tulungan nyo rin ako mag-Ilocano mamaya. At mag-Bisaya or mag-Cebuano. Ready, start. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him for the health of His countenance. Amen. Medyo na-intriga ako doon sa word, mga kapatid. Hindi ko pala napag-aralan ang pag-pronounce yan. Disquieted. No? Tama? Disquieted. Praise God. Sa Tagalog, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Yan ang sa Tagalog translation. Sa isang translation, sapagkat pupuri pa ako sa kanya dahil sa kagalingan ng kanyang mukha. Sa Cebuano, nganong mag-uulman ako og mabalaka. Kinahanglan musalig ako kanimo, og daygon ko ikaw pag-usab. Ikaw nga akong manluluwas og Diyos. Ito nang mahirap. Apay aya a maladlading gitatak. Apay aya a mariribukak. Mangnamnamaak iti Diyos. Kit idayday yaw ko manin ti Diyos ko ang mangisalakan kanyak. Amen. Sa hiligay nun, nga abala nga nagapangasubo ka. Agapangasubo kag nagakatublag gid ako. Dapat magsalig ako sa imo. Oo, dayawon ko ikaw liwat. Ikaw nga akon manluluwas kag Diyos. Praise God. So ang pamagat mga kapatid, when to talk to ourselves about God. Kailan dapat makipag-usap sa ating sarili tungkol sa Diyos. Kanusa magsulti sa atong kaugalingon mahitungod sa Diyos. No kaano apagsaritaan tayo, ti bagit tayo, maipapan iti Diyos. Yan. Salamat sa pag-correct. Kailangan ko yun. Kung saan o maghambal sa aton kaugalingon, parte sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo po kami sa hapong ito. Basbasan mo po ang iyong lingkod, Panginoon. We know that your word is anointed and powerful. Speak to our hearts. Itago mo ko sa iyong likuran. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Lord, we need you this afternoon, Lord. Speak, O God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. You can be seated. At ituloy niyo yung palakpak, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. The book of Psalms is God's divine playlist. Ang aklat ng mga awit ay ang banal na listahan ng mga na-record na nakanta ng Diyos o mga awit ng Diyos. Songs that play on all the strings of our emotions. Mga kanta na tumutugtog sa lahat na string. Anong string sa Tagalog? Kwerdas ng ating mga damdamin. Grabe, no? Ang ating damdamin pala may kwerdas. Na ang Book of Psalms, pag nabasa mo, tutugtog niyo yan, mga kapatid. Sometimes, the Psalms met us in despair when it feels like hope has packed up and left. Other times, they lift us high on wings of praise. But today, we met a psalmist doing something a little unusual. He is talking to himself. Kinakausap niya ang kanyang sarili. Salamat sa Diyos, isinulat. Charles Spurgeon put it this way, as though he were two men. The psalmist talks to himself
His faith reasons with his fears. His hope argues with his sorrows. Para siyang dalawang tao sa salmo na ito. Ang salmista ay nakikipag-usap sa kanyang sarili. Ang kanyang pananampalataya ay nangangatuwiran sa kanyang mga takot. Ang kanyang pag-asa ay nakikipagtalo sa kanyang mga kalungkutan. Nagawa na ba natin yan noon? Have you ever done that? Praise God, nakaupo ka sa isang sulok o nakatayo ka sa salamin, mga kapatid, at sinasabi mo, ano ba ang nangyayari sa akin? What is going on with me? Praise God. Ang masasabi ko lang sa hapong ito, hindi ka nag-iisa. Halos lahat tayo, mga kapatid, ay may pag-conversation sa ating sarili. In fact, the same verse shows up 3 times. Itong Psalms 42:5, the same talaga, mga kapatid, wordings, makikita din natin sa Psalms 42:11. At sa kahit na sa Psalms 43:5. That repetition tells us something. Sometimes, the best thing we can do is to talk or to preach to our own soul. Amen. Amen. Hallelujah. Ang pinakamakadang bagay na magagawa natin ay mangaral sa sarili nating kaluluwa. So let's explore 3 moments. Inaasahan ko, mga kapatid, pagkatapos ng pangangaral na ito, uuwi kayo na may dala-dala na kayong mangangaral. Sino yon, Pastor? Sarili mo. Praise God. So tuklasin natin ang 3 sandali kung kailangan natin kausapin na ating sarili tungkol sa Diyos. Hindi sa tungkol sa utang, tungkol sa paghiganti, o tungkol sa mga bagay dito sa mundo, sa lupa, kundi tungkol sa Diyos. Number 1, talk to yourself when you are discouraged. Kausapin ang iyong sarili kapag nanghihina ka. Why are you cast down, O my soul? Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Tinignan ko ito sa New King James Version. Ang footnotes nito, mga kapatid, actually yung cast down literally means bowed down. Amen. Napayuko. Kung sa Cebuano pa, nawala ko, mga kapatid. Nasa kabila siguro. Praise the Lord. Miyuko. Praise God. Or miyukbo. Sinong Cebuano speaking? Miyukbo. Na ba? O sa Ilocano, nagruknoy. Akala nyo, hindi ako marunong, ha? Kung sa Hiligaynon, nagduko, Nagduko. Sa New Living Translations, itong Psalms 42 is, why am I discouraged? Talagang sinulat, mga kapatid. Bakit ako pinanghihinaan ng loob? Nganong nawadaan kog kadasig? Apay amayupayak. Ay, maupayak dito eh. Old version ito sa inyo, akin new version yung sa inyo. Nga ginaluyahan ako sing buot. Dalom, no? Malalim. Praise God. Praise God. Hallelujah. Actually, may na-add on ako dito, mga kapatid, pero hindi nag-reflect dito sa akin. Pero ako kasi ang sumulat ng aking mensahe, kaya alam ko. Praise God. Pero may isang sakit, mga kapatid, sabihin lang natin, spiritual sickness, na mas malala pa sa sakit sa katawan. Mas malala pa sa COVID-19. Mas malala pa sa SARS, mga kapatid. Mas malala pa sa, kasi ano ngayon, sabihin nyo lang malalang sakit, kahit cancer, mga kapatid. Praise God. Itong tinatawag na discouragement. Minsan may plague of discouragement. Now, 3 things about discouragement.
Bakit kailangan binanggit ito? Dahil may tatlong bagay sa discouragement. Number one, discouragement is universal. Lahat tayo, kahit galing na tayo sa discouragement, na-encourage na tayo, may pagkakataon pa rin na ma-discourage tayo. Dahil hindi lang ito universal, it is also repetitive. You can have discouragement again and again. So bawat isa sa atin naka-experience ng discouragement at posibleng ma-experience natin ito. At ang isa pa mga kapatid na take note natin, discouragement is very contagious. Nakakahawa. Amen. Kaya kailangan tatalakayin natin ito. And let's be honest mga kapatid, life can be discouraging. Praise God. Maaring nakakapanghina ng loob ang buhay mismo. Praise God. Tingnan nga lang natin. Maybe your health is declining. And every day feels heavier than the last. Marahil ay humihina ang iyong kalusugan. At bawat araw ay mas mabigat kaysa sa nakaraan. Mas mahirap. Maybe the bills are stacking up faster than the income. No? Mas mabilis dumami ang bayaran kaysa kita. Mababa ang kita at mataas ang utang. Amen. Manlulumo ka mga kapatid pag na-realize mo, ano ba ito? Nagtrabaho lang ba ako? Tapos sa end of the month, pagtanggap ko ng sahod ko, instead na mabawasan ang utang ko, nadadagdagan. Maybe your dreams have crashed or you feel like you're sifting through the rubbles of what could have been. Bumagsak ang iyong mga pangarap. Pakiramdam mo ay nagsasala ka sa mga durog na bato ng anong kaya ang nangyari. Ganyan tayo, di ba mga kapatid? Bigla na lang gigising, ano kayang nangyari? Bakit ako hindi naghulog sa SSS? Anong nangyari? Bakit wala akong pag-ibig? Hindi pag-ibig fund yun. Di ba? Anong nangyari? Bakit nagkaganito? Wala nang pangarap, or maybe it's a friend or family member who's let you down. Kaibigan o miyembro ng pamilya na nagpabaya sa iyo. The psalmist is right there with us. He's not sugarcoating anything. He says, my soul is cast down. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Nganong mag-uulman ako? Apay aya maladlading gitanak. Alright. Nga abala nga nagapangasubo gid ako. Kasubo gid ako. But he doesn't stay there. Hindi siya nananatili doon. He talks to himself. He preaches the truth to his own heart. Kinausap niya ang kanyang sarili. Ipinangangaral niya ang katotohanan sa sarili niyang puso. Spurgeon said, David scolds David out of the dumps. Nagawa na ba natin yan? Have you ever done that? Pinagalitan ni David, si David. Mula sa tambakan. Gibadlong ni David, gikan sa mga basurahan. Gibadlong ni David si David. Babalawin ni David. Manipod kadagiti pagibilingan. Bilingan. Bilingan pala yan. Praise God. Ginsaway ni David si David. Pagwa sa mga basurahan. Amen. Sometimes we need to ask ourselves, narito pa ba kayo? Why am I living under these circumstances when I could be standing on the promises of God? Bakit ako nabubuhay sa ilalim ng mga sitwasyong ito kung kaya kong manindigan sa mga pangako ng Diyos? Amen. Nganong nagpuyuman ako ubos ni ini nga mga kahimtang nga makabarog man ko sa mga saad sa Diyos. Apay nga agig biagak iti sidong dagitoy akasasaad idinto ta mabalin nga agtak dirak
kadagiti kari ti Diyos. Amen. Nga nagapangabuhi ako sa idalom sining sirkumstansya nga mahimo ako magtindog sa saad sang Diyos. Amen. Romans 8:28 reminds us, and we know all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila nga mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Nasayod kita nga ang tanang panghitabo gibuhat sa Diyos alang sa kayuhan sa mga nagahigugma kaniya ang iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. Amo tayo kadagiti aman abanag agtartrabaho ti Diyos para iti pagimbagan kaduana dagiti agayat kenkwana isuda nga inayaban na kas mayanurot iti panggipna. Praise the Lord. Kaya ko pala mag-Ilocano. Nakaibalo kita nga ang tanan nga nagakatabo, ginahimo sang Diyos para sa kayuhan sa mga nagahigugma sa iya, nga iya mga ginpili suno sa iya katuyuan. Praise God. Nakalimutan na ba natin ang Romans 8:38-39? Nothing shall separate us from the love of God. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walay makabulag ka nato gikan sa gugma sa Diyos. Awan ti manggisina kadatayo iti ayat ti Diyos. Wala sing bisan ano ang makapahamulag sa aton sa gugma sa Diyos, sang Diyos. Amen. Hindi ko nabasahin ang whole scripture, mga kapatid. Tatagal na rin. Basahin natin yun, mga kapatid. Kasi siguro sabihin nyo, ano ba yun? Basahin ko na lang sa Tagalog. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pamang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Praise the Lord. That is not poetry. It's power. Amen. Ang Romans 8:38-39, hindi yan poetry lang, mga kapatid. Hindi yan tula. Praise God. Ito ay kapangyarihan. When you are discouraged, don't listen to your heart. Talk to your heart. Kausapin mo. And remind your heart who God is. Amen. Hallelujah. Paalalahan natin ito kung sino ang Diyos. Amen. So talk to yourself. Amen. When you are discouraged, and talk to yourself when you are upset. Disquieted ang sabi doon, di ba? Upset. Tama ba yan? Kausapin niyo yung sarili kapag nababagabag o naiinis. O nagagalit ka. Amen. Why are you disquieted within me? At bakit ka nababagabag? Nganong mabala ka man ako? Amen. Apay aya mariribukak. Tama yan. Ha? Apay aya mariribukak. Tama. Nga bala nagakatublag gid ako. Lalom. Sometimes we're not just discouraged, we're disturbed. Tiningnan ko ito, mga kapatid, disquieted. Possibly you are troubled. Ang isa namang translation, you are sad. Oh, sad ka nga pero galit. Troubled nga pero para magiganti. Amen. Praise the Lord. Nganong mabala ka man ako. Sabi niya, apay aya mariribukak. Naabala nga nagakatublagid ako. Praise God. Sumasagot na si Matayas. Sino sumasagot? Si Matayas? Praise God. We respond faithlessly when upset. No? Tumutugon tayo ng walang pananampalataya kapag nababagabag. Kapag naiinis o nagagalit. Di ba? Wala na tayong umaalis. Nawawala ang ating pananampalataya. Praise God. We can react like people in Scripture did. Jacob said,
All these things are against me. Genesis 42:36. Sabi ni Jacob, lahat na ito nangyari o laban sa akin. Amen. Praise God. Sa Bisaya or sa Cebuano, ang sabi ni Jacob, mga kapatid, puro na lang kasakit ang miabot kanako. Sa Ilocano, Shakti ag sagaba. Tama? Oh. Kung sa Ilonggo pa, ako iya ang nagaantos. Ako iya ang nagaantos. Elijah, after a great victory, wanted to die. Pagkatapos isang malaking tagumpay ay nagnanais ng mamatay. Praise God. He called fire from heaven. Pero pagkatapos noon, gusto niya mamatay. Job wished he'd never been born. Si Job ay nagnanais na sana hindi na siya isinilang. Naghinaot si Job nga wala pa siya matao. Oh, tinarigagayan ni Job di kumapulos na yanak. Ginhandom ni Job nga wala na lang siya matao. The disciples thought Jesus didn't even care when the storm hit. Ang mga alagad ay nakala na walang pakialam si Jesus nang tamaan sila ng unos. But here's the thing. Feelings aren't always facts. Hindi laging totoo ang ating nararamdaman. Sabi mo sa katabi mo yan. Hindi laging totoo ang iyong nararamdaman. Balikan mo siya, tandaan mo yan. Praise God. Ang pagkabalisa, hindi ibig sabihin ng pagkatalo. Ang emosyon sa pagkakabilisa, hindi ang huling hatol. Amen. Upset emotions aren't the final verdict. A distress doesn't mean defeat. Paul learned this in 2 Corinthians 12:9 when God told him, "My grace is sufficient for you." Sapat na ang aking biyaya para sa iyo. Amen. Praise God. So when your world is in chaos, talk to yourself about the peace and the presence of God. Remind your soul that God has never failed. And He is always there with you. Remember, naalala niyong Ephesians 4:6, one God and Father of all, which is above all, and through all, and in you all. If you have received the Holy Spirit, mga kapatid, kung natanggap niyo ang banal na Espiritu, nananahan ang Espiritu ng Diyos sa inyong katawan. Siyang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Naalala ko tuloy, parang awitin ko ito kaninang umaga doon sa prayer meeting ng leaders. Pero ngayon, ako na talaga, aawit talaga ako sa inyo. Pero old song. Jesus, love has never failed me yet. Alam niyo yung awit na yun? Oh, never failed me yet. Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. Alam niyo yung awit na yan? You miss half of your life. There's one thing I know, that wherever I may go, Jesus' love has never failed me yet. Hindi ko lang awitin kasi parang talibagbag ako ngayon. Pero ang ganito ang verse, mga kapatid. There have been times that I didn't know what to do. There have been times that I didn't know where to turn. There have been times that I don't know where to go, but every time His presence has filled my heart, I've sensed His love. He's always been there. And this one thing I know, that wherever I may go, Jesus' love has never failed
me yet. Let's thank the Lord. Panginoon, marami pong salamat. Hallelujah, Lord. Hindi, Lord God, hallelujah mo kami binigo, Panginoon. Hallelujah, tapat ka sa iyong pangako, Lord, sa bawat isa sa amin. At Lord, hallelujah, kakausapin namin ang aming kaluluwa, Panginoon, ang aming sarili, Lord God. Hallelujah, na tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako at hindi niyo po kami iiwan at pababayaan. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita. In Jesus' name. Pangatlo, mga kapatid, talk to yourself to remember God's faithfulness. Kausapin ang iyong sarili upang alalahanin ang katapatan ng Diyos. Kaya sabi sa verse sa kalagitnaan, hope in God. Umasa ka sa Diyos. Hope is a powerful word. Praise God. Sabi ni Spurgeon, hope carries stars in her eyes. Ang pag-asa ay nagdadala ng mga bituin sa kanyang mga mata. Praise God. Alam niyo mga kapatid, kung nanlulumo kayo, nababagabag, lalo na paggabi na, lumabas kayo sa bahay. Tumingin kayo sa kalangitan. Yung walang bagyo, walang ulan, na hindi maulap. Tingnan niyo ang mga bituin, mga kapatid. Nagbibigay ng pag-asa. Praise God. Dahil nakikita natin na malaki pala ang sanglibutang ito at marami palang planeta, mga kapatid. At ang bituin na yan, mas malaki pa minsan ang iba dyan sa planeta natin, mga kapatid, na ang lumalang sa kanila ay ang ating makapangyarihang Diyos. Malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Doon tayo huhugot ng pag-asa, mga kapatid. Praise God. But hope doesn't come from pretending everything's okay. Amen. It comes from remembering who God is, especially when things are not okay. Amen. Ang pag-asa, nagmumula ito sa pag-aalala kung sino ang Diyos, lalo na kapag hindi okay ang mga bagay. Romans 5:1-5 reminds us that suffering produces repentance. Nagkamali ako noon, mga kapatid. Pasensya na kung naghirap ang buhay mo. Praise God. Dahil ang panalangin ko minsan, Lord, teach joy, fellowship, patience. Dumating ang pagsubok. Kaya maraming pagsubok, mga kapatid. Praise God. But suffering produces endurance. Endurance produces character. And character produces hope. And hope does not disappoint. Sabi sa Romans chapter 5. Praise the Lord. Ang pag-asa hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Bakit? Because our hope is not in what we can do, but in who God is. Amen. Dahil ang ating pag-asa hindi nakatutok sa ating sariling kakayahan, kundi sa pagiging tapat ng Diyos. He is the faithful one. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay tapat. Kaya nga sabi sa Lamentations, mga kapatid, napakaganda, Lamentations chapter 3, verse 21-26, i-summarize ko lang, mga kapatid. Sabi doon, this I recall to my mind. Therefore I have hope. His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ito'y inaala ko sa aking isipan, kaya't ako'y umaasa. Hindi nauubos ang aking habag. Bawat umaga'y may bagong pag-asa, dakila ang kanyang katapatan. Praise God. Itutuloy ko nila sa pagtatapos, mga kapatid, ang Psalms 42:5. Sabi ng psalmist, I shall yet praise Him. Anong ibig sabihin nun? Praise God. Ang ibig sabihin nun, praise God, na kapag sinabi na, I shall yet praise Him, sa English, this isn't the end of my story. Yung sinabi ni David, ako'y magpupuri pa rin sa Kanya. Ang ibig sabihin niya, ito ay hindi ang katapusan ng aking kwento. God is always up to the occasion. Laging handa ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. God doesn't panic. He doesn't abandon. He is faithful in the storm, in the silence, and in the sorrow. Praise God. Ang Diyos natin pinaglilingkuran, hindi nagugulat. Amen. Hallelujah. Siya ay tapat sa unos, sa katahimikan, at sa kalungkutan. Will you stand? Praise the Lord. Mabilis lang ang preaching, mahirap gawin. Preach to your soul. Amen. Pangaralan mo ang iyong sarili.
Baunin mo yan ang mensahe, mga kapatid. Pangaralan mo ang iyong sarili. Sinaway ni David, si David. Pinangaralan ni Doji, si Doji. Praise God, hallelujah. Praise God. So anong gagawin natin ngayon? Pagkatapos nating umuwi. You got it. Let's start talking to ourselves more. Not with self-pity, but with spirit-filled truth. Simulan natin kausapin ating sarili ng mas marami, hindi sa awa sa sarili, kundi sa puno ng espiritu ng katotohanan. Amen. Marami tayong dapat pangaral sa ating sarili. Let's talk to ourselves about God's grace. Amen. Magsalita tayo sa ating mga sarili tungkol sa biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos, it's still enough. Sapat pa rin ito. Kahit gaano kalaki ang problema mo, hinaharap mo, praise God, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Ano pa ang ating dapat sabihin sa ating mga sarili? Let's talk to ourselves about God's goodness. Kaya naging paborito natin yung awit na goodness of God. Kaya hindi matatapos yun. Praise God. He is still working. Amen. Siya ay patuloy na gumagawa. Let's talk to Jesus especially. Amen. And trade our fears for faith. Kausapin natin ang Panginoon. Amen. Para may magamit tayong salita galing sa Panginoon na kausapin ang ating mga sarili. So next time your soul is cast down, don't listen to yourself. Huwag mong pakinggan. Bagkus kausapin mong sarili mo. Pangunahan mo ang sarili mo. Panghawakan mo ang buhay mo. Speak the word. Proclaim the promise. And hold on to hope. Amen. Because you shall yet praise Him. Hindi pa nagtatapos ang kwento, mga kapatid. Praise God. You will live. You will not die. Amen. Yung mga may sakit dyan, you will not die. You will live. Amen. Yung mga gabundok ng utang dyan, makalaya ka rin dyan. Because you shall yet praise Him. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa salita niyo po sa amin sa hapong ito, Panginoon. Lord, hallelujah. Wala kang katulad, O Diyos. Salamat, Lord God, sa iyong salita na patuloy naming pinapanghawakan at nakikita namin, Lord God, na makapangyarihan ito sa buhay namin, Lord. Hallelujah, Lord. Walang pagsubok, walang, hallelujah, Lord God, problema. Walang kaming hinaharap, O Diyos, hallelujah, na mahihigitan ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Lalo na ang iyong kapangyarihan sa pagpapatawad, Panginoon. Gaano man kalaki ang aming kasalanan, ay may kakayahang ka magpatawad, Lord God. Hallelujah. You're able to restore us, O God. Your promises, O Lord Jesus, are yes and amen, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord God, sa salitang ito, Panginoon, na babaunin namin, iuwi namin, at gagawin namin, Panginoon. I pray na mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord God, in a special way, O Lord. In Jesus' name. The altar is open, mga kapatid. Amen. Anyayahan natin mga first-time guests dito sa harap.